Ayop, niling lang ni Duterte ang Pilipinas, niling lang mamay Pilipino. Niling lang. Si Duterte pala ay makatsay na pala ito. Nalupo talaga mga Pilipino. Kaya huwag na iboto ang mga Duterte, never again. Ang masasabi ko ngayon sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, kahit magkaiba man kami ng Leni Robredo ako, yes. Pero marami naman kong nakikita na maganda at gumagana ng hustisya sa bansa natin. Yun talaga maganda. At hinahabol na ngayon ang mga salo sa Pilipinas, katulad yung mga Duterte. Kasi ang sabi kasi ni Barry Gutierrez, bigla na lang daw yun pero sabi ni Senador Antonio Trillanes, hindi daw talagang tungkol siyata mayroon na pinag-usapan. Dapat hindi na tinanggap yung Atty. Leni Robredo. Kasi kumbaga sinamantala rin ni Sara eh. Walang hiya talaga yun eh. Pero wala, nandun na tayo, wala na tayong magawa, nangyari na yan, di ba? Yes. Pero kahit bumisita siya doon, hindi niya makukuha ang mga suporta ng kakampi, hindi talaga. Hindi namin makakalimutan ang ginawa nila hanggang ngayon. Wala. Galit na galit talaga ako sa mga Duterte, putang ina talaga yan. Lalo na yan si Baste, isa tatakbo raw senador yan, putang ina. Naku, wag na, tama na. No to Duterte again. Sir, ngayon darating na halalan po, meron pa kayong panawagan sa lahat ng ating mga kababayan. Ang panawagan ko ngayon sa darating na 2025 senatorial election, at hindi lang, pati yung mga mayor nyo, kung sino man yan, pumili kayo ng maayos. At saka yung bagay, wala tayo eh. Kahit anong mo ito eh, maraming mangbang na Pilipino eh. Iwan ko. Pero may mga kaso na, binaboto pa rin. Ba't gano'n, no? Wala talaga kahit anong sabi mo dyan. Mamawas ka na lang talaga ang Pilipino, karamihan talaga, hindi naman lahat karamihan lang. Kaya ang may payo ko lang sa kanila, pumili kayo ng mabuti at saka yung may magandang track record. Huwag na yung may mga track record na mga ano, kasi karamihan kasi ngayon, ang daming ano eh. Yan si Lito Lapid, dako. Yung mga nakukulong sir, na binoboto pa rin. Oh, wala nga eh. Iwan ko ba't ganun pa rin ang mga Pilipino. Tanong ko lang sir, may tanong lang ako. Yung si Trillanes kasi nakulong pero binoto pa rin yun siya eh. Hindi yung pagkakulong niya, iba yung kaso niya eh. Hindi sa pagnanakaw, hindi sa pangulimbat. Wala talaga, iba yung kaso niya eh. Kasi ang usapan doon, nakulong lang. Nakulong siya dahil nga nakita niya kasi si Gloria na. Kaya nga nagkalsa sila kasi ito si Gloria kasi isa rin itong unano na ito eh. Yan, dati nakapasok ko sa Malacanang dyan. Kasi magka-Gloria rin ako dati. Nakulungan kami sa Sambida dyan dati kasi lumusob yung mga pro-Irap dyan. Nakulong kayo? Nakulong kami dyan mula gabi hanggang madaling araw. Umaga kami nakauwi, hapon na. Naalala nyo natin yung mga puro-Irap lumusob dyan sa aming Jula, pinagtataob yung mga kusipero susunod. Nandiyan kami sa loob ng Sambida noon. Doon kami pinadaan ni Gloria sa likod ng Ilog Pasig. Pinasakay kami ng bangka ron. Sabi ni Gloria, dito kayo dumaan sa likod kasi mga makasalubong yun puro-Irap. Ganyan. Wala man akong masabi kay Senador Trillanes kasi yung kaso kay Senador Trillanes, wala akong masabi. Hindi naman pandarangbong, wala eh. Hindi nga kaya ni Duterte si Trillanes eh. Ang kinakaya ni Duterte yung mga babae. Kung nakita nyo naman, nakaya ba ni Duterte si Trillanes? Hindi. Gusto nga buhayin ni Trillanes yung kaso ni ba? Gusto ni Duterte buhayin yung kaso ni Trillanes. Oh. Ngayon, binasura na uli na Supreme Court, di ba? Nakita nyo na, di ba? Kaya wala akong masabi. Talagang nasa tamang landas talaga yung mga Kasi ito mga kumukontra. Katulad kay Duterte, galit na galit sa mga dilawan. Galit na galit sa mga kinaw si Duterte, di ba? Kasi sinasamantala kasi ni Duterte, di ba kakatan habang yung taong bayan, galit na galit sa mga dilawan nung time na yon. Puta ito si Duterte, ito pala yung traitor eh. Taksi na salot. Ayop, niling lang ni Duterte ang Pilipinas, niling lang mamay Pilipino. Niling lang. Si Duterte pala ay makatsay na pala ito. Nalupo talaga mga Pilipino. Kaya huwag na iboto ang mga Duterte, never again. Duterte boys, Duterte groups, never again. Pero mo yan ang namamala sa bansa natin, mga Duterte boys, Davao, mga Davao Mafia. Pinasok tayo ng Davao Mafia eh. Davao Mafia, nag-ano sa atin, mga Chinese. Diba? Kaya si boto yung si Lito Lapid. Yung mga Cayetano, yung mga Bilyar, naku. Puro lang, natutulog ako dati sa release ng Divisory, ang nanay ko nagtitinda. Diba? Bilyar, wala pa. Wala. Huwag niyo iboto yung Bilyar na yan. Dami na mga high-rise yan. Dapat tanong sir? Ano naman po ang ano
naman po masasabi niyo ngayon sa administration? Ang masasabi ko ngayon sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, kahit magkaiba man kami ng Leni Robredo ako, Yes. pero marami naman kong nakikita na maganda at gumagana ng hustisya sa bansa natin. Yun talaga maganda. At hinahabol na ngayon ang mga salo sa Pilipinas, katulad yung mga dotae. Dotae! So, ano naman po? Yun ang mga yun ang kasi layo talaga ng pinagkaiba ngayon, maganda. Saka nanindigan si President Bongbong Marcos sa West Philippines Sea. Isa rin yun kasi ako gusto kong ganun. Kaya bumili ako kay President Marcos nga nanindigan siya para sa West Philippines Sea. Atin yun eh. Eh anong ginawa ni Duterte ni Roque? Huwag na daw gawin yung Sierra Madre doon, di ba? Gusto na gawin ng China. Puta ito mga China talaga. Mayroon na nga sila itong Chinese. Mayroon na sa Chinese cemetery dyan, no? Gusto pa pati yung karagatan din, agawin nila. Kaya dyan ako bumili kay President Marcos talaga nanindigan siya para sa atin ng West Philippines Sea. Saka yung maraming nagawa si President Marcos ngayon na magaganda. Kung ano-ano nga lang sinisilan ba, mayroon na pulburong video. Tapos ngayon mayroon namang mga abot-abutan daw. Sabi ni Marlica na putangin ng babae rin, yun. Kasama si Banat Bay. Masasabi niyo dun sa pulburong video na inilabas nila sir? Wala, huwag kang maniwala sir. Basta didilis, huwag niyo paniwala kay puro pictures kasi ano na sila ngayon eh. Desperado na. Desperado na ngayon ang Duterte groups. Kasi nga gusto nila ibagsak si President Bongbong Marcos para si Sara, ganyan ang style ni Duterte. Para ipalit si Sara para sa ganoon, maligtas silang lahat sa mga kademonyuhan nila. Lahat ng mga kademonyo gusto nila ipabagsak si President Bongbong Marcos. Yan ang totoo, di ba? Kita-kita niyo kaya kung ano-ano ngayon Kung ako lang naging presidente halimbawa lang, sabi ko nga kay President Bongbong Marcos kung ako lang naging presidente, ginaganyan ako, puta, panglipulin ko lahat yan. Kaya sinasabi ko nga kay President Bongbong Marcos gawin mo na, huwag mo na pasikatan ng araw, lahat ng naninira sa'yo, ilipulin mo na lahat yan, mula sa taas hanggang sa baba. Kasi sumusubra na sobra na talaga. Hindi talaga tinatanan si President Bongbong Marcos, mayroon ng mga ng abot-abutan daw. Yung pin. Di ko nga alam kung mayroon sabi nila, mayroon doon shabu doon sa mayroon niyang mga security guard, madami tao, nandiyo si Sandro, kasama pala si Sandro, marami pala sila doon Sabi ni Marlica, ang sawag niya pulburon. Ganyan kamangmang kakiti ng utang ng mga didilis. Ganyan talaga. Gusto nilang ibagsak si President Marcos kasi nga wala na ang mga Duterte. Isa lang masabi ko, Duterte akala niyo mapabagsak niyo si President Marcos, hindi niya mapabagsak kasi kaming mga kakamping, kumakamping na kami kay President Bongbong Marcos. Ilan lang kayo mga didilis. Ang mga solid supporter ni Bongbong hindi naman pupunta sa mga didilis. Ilan lang yung mga didilis. Paralis sila ng paralis sa mga maisog rally o dumadami ba yung tao? Sila lang naglulukuhan Nakailang rally na sila dyan, lalo dyan sa Liwasan Bonifacio. Isang linggo wala namang sumama, sila pa rin. Niluluko lang yung mga sarili nila, mga hangal. Mga hangal ang mga didilis. Hindi niya mapapagsak si President Bongbong Marcos. Hindi talaga. Sige, mga hangal sila, mga hangal. Yan. Sir, ba't nagagalit kay parang narinig ko na parang di niyo kursunada si Amy. Ha? Amy Marcos, parang di niyo kursunada. Kaya hindi ko gusto si Amy Marcos kasi mga supporter na ang masabi ko lang kasi dapat Amy Marcos magkapatid kayo, magkadugo kayo, dapat suportahan mo yung kapatid mo. Nalapit sa mga Duterte, bagsak ng Duterte. Sasama ka doon sa pagbagsak sa mga Duterte. Politisyan ang karir mo, politisyan Dapat marunong ka makipaglaro dyan, huwag kang makipaglaro sa mga, iwanan mo na yung mga Duterte, dapat sa kapatid mo ang presidente, dapat tulungan mo, yan ang tama. Hindi mo dapat kontrahin yung kapatid mo, dapat, kahit anong mangyari, magkapatid pa rin kayo, di ba? Mga Pilipino tayo, gano'n. Kahit anong mangyari, magkapatid pa rin tayo pa rin magkapatid na magtulong-tulungan, di ba? Dapat gano'n ang gawin ni Amy Marcos, tulungan yung kapatid niya. Yan lang masabi ko, Amy Marcos, dapat yung kapatid mo, tulungan mo. Ipalagana po yung mga nagagawa niyang magaganda, hindi yung kontra ka na kay ate. May dugungin piye kay ate, balita ko, lolo mo yata si Juma Season Kasi iba yung tatay mo yung dating mayor ng Manila. Tama ba, Amy Marcos? Yung tatay mo, yung si Lacson ba yun? Yung dating mayor ng Manila, si Lacson, yung mga baril ng baba. Yun ang sabi. Kasi alam mo lang tayo yung mga marami tayong mga, di ba? Kaya taksil ka. Iba yung dugo na natin sa'yo, hindi ka ro tunay na kapatid niya yung Bongbong Marcos Kaya ganyan ang galit mo kay Bongbong Marcos kasi iba pala yung ama mo Yung dating mayor na ng Manila, Lacson ba yun? Ano ba yung masasabi niyo?